best na naman, best. Kaya alam na des, best. Dear best na naman. Kaya, isang sender of the day na naman na nagpadala ng sulat niya, ng kwento ng buhay niya, ang babasahin natin ngayong araw na to. Medyo mahaba itong sulat ni sender of the day, kaya umpisahan ko natin. Hindi ko na patatagalin pa at para hindi kayo makatulog sa pag-aantay. At dahil mahaba itong sulat ni Sender of the Day, may karugtong ito sa next Webes, kaya abangan mo, bes. Kaya hindi ko na patagalin pa, simulan ko na. Dear Bes, magandang araw sa iyo at sa buong pamilya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams is modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm O, diba, bongga? Happy, parang happily ever after ang story ni Sender of the Day. Agad-agad. Pero may karugtong pa ang story ni Sender of the Day. Kaya abangan mo, best, sa next Webes, dito lang sa Dear Best. Dito na lang muna, hanggang dito na lang ko muna sa babasahin ang sulat mo, Sender, kung napapanood mo ito ngayon. Kasi, may limit itong may limit ng may limit na oras, sabay ganun. Kaya kasi mahaba-haba itong story ng buhay mo, kaya sa next Webes, Sender, babasahin ko ang karugtong ng sulat mo. Kaya best kung nakikinig ka man ngayon o nanonood at curious ka sa buhay ni Sender, ng ating Sender of the Day na si Stacy, ay abangan mo ang story ng karugtong ng story ng Sender of the Day natin na si Stacy. Kaya best, kita-kits next Webes dito lang sa Dear Best. Pero bago ko tapusin ang episode na to ngayon ng araw na to ng Dear Best, ay sasagutin ko muna ang tanong ng Sender of the Day natin. Sabi niya, bago ko umpisahan ang aking kwento, matanong kita, para sa'yo, ano ba ang dapat mong gawin kung ang asawa mo hindi ka mahal pero mahal mo siya? Best, kung nakikinig ka man ngayon, or kung napanood mo itong episode na to ng Dear Best, ay kung gusto mong mag-share ng sagot ng tanong ng Sender of the Day natin, ay mag-comment lang down below para mabasa din ng ating sender. So, ang aking sagot ng may wagang tanong of the day ng ating Sender of the Day na si Stacy, yung tanong niya na ano ba ang dapat mong gawin kung ang asawa mo hindi ka mahal pero mahal mo siya?
Para sa akin, best, opinion ko lang to, itong sagot ko sa tanong of the day mo. Kung napapanood mo ngayon, yung sagot ko hindi base sa experience, kaya hindi ko pa kasi naranasan yung ako lang ang magmahal, tapos mahal ko siya. Kaya yung sagot ko ay base sa opinion ko. Best, kung wala ka pang anak, kung yung tanong mo ay kung wala ka pang anak, ang sagot ko ay madali lang. Sabihin ko sa'yo, nang diretsahan na bakit ka magpaka-martyr, marami ng martyr sa buong mundo, wala nang space, no space for the martyr, na kung one way lang yung feelings, kung hindi naman siya mutual, ay bakit pa magpapatuloy? Ano pang silbi ng iyong pagmamahal kung ikaw lang ang nagmamahal, bes? Mahirap kasi yan, bes, kung ikaw lang nagmamahal. Parang napaka-martyr, parang nauubusan na ng lalaki, ganun yung sasabihin ko, bes, kung wala ka pang anak sana, no? Kung single ka pa. Pero kasi, bes, may anak ka na, so ang sagot ko sa tanong mo na ito ay parang mahirap siya, bes. Mahirap talaga, mahirap na ikaw lang yung nagmamahal at saka hindi ka mahal mo, mahirap talaga. Pero alang-alang sa anak mo, tiis-tiis na lang, kung tiisin mo na lang na ikaw lang yung nagmamahal. Mahirap man, bes, mahirap madaling sabihin pero mahirap gawin, for sure, alam ko yan. Kaso, bes, pag ganito na lang, bes, ano ba ang priority mo sa buhay mo? Ano ba ang happiness mo? Kung yung happiness mo ay sarili mo, ay madali lang sagot niyan, bes. Bakit ka magpapaka-martyr? Bakit mo titiisin na magmahal ng isang tao? Hindi ka naman mahal. Kung mahal mo ang sarili mo, ha? Kung sure ka na ang priority mo ay sarili mo, or kung yung happiness mo ay yung sarili mo, pero kung yung priority mo ay mga anak mo, yung pamilya mo, kung sila ang happiness mo, ay madali lang din ang sagot kahit mahirap siya. Mahirap talaga, bes. Magsasakripisyo ka alang-alang sa anak mo. Ganun talaga, bes. Parang pag priority mo ang pamilya at anak mo, magsasakripisyo tayo para sa anak natin. Kahit sino naman, pag isa kang dakilang ina, ganun, magsasakripisyo kasi nga yung anak mo ang priority mo, sila yung happiness mo. Matitiis mo ang lahat para sa anak mo. Kasi kung ano ba ang mas nakakabuti, unahin mo, best, kung ano ang mas nakakabuti para sa anak mo. Kung yung pagmamahal mo sa mahal mo ay hindi naman nakakaapekto sa mga anak mo, ay tiis-tiis mo na lang muna. Kung kailangan naman ng anak mo yung hindi ko pa nga na, kasi 'di ba sabi mo dito, best, nabuntis ka, syempre. Tapos syempre kailangan ng anak mo yung ama nila, ganun. Pero kung sa palagay mo hindi naman nakakatulong, kung mas malamang pa yung negative na maibibigay ng ama ng anak mo sa anak mo, ay bakit ka mag-test, best. Pero sa tingin mo kailangan ng mga anak mo ang ama nila, ay tiis-tiis na lang muna. Ganun talaga, best. Basta isipin mo na lang, best, kung ano ang makakabuti para sa anak mo, kasi sila na dapat yung priority at happiness natin bilang ina. Pero kung sa palagay mo, mas matibang yung sarili mong kaligayahan, ay madali lang din ang sagot, best. Bakit ka magtiis? So, mga best, abangan natin ang karugtong ng story ni Sir of the Day.